May maikling paliwanag dito ang ating labor attaché sa Polo Dubai or Migrant Workers Office Dubai na ngayon tungkol sa mga skilled workers dito sa United Arab Emirates na nakalagay nga sa batas na meron sila makukuhang end of service benefits or gratuity kapag nag-resign na sila o nag-for good na sila sa Pilipinas. Puwera pa yan sa vacation pay na makukuha nila kada bakasyon. Maliwanag ko na sinasabi dun sa labor law that covers the professionals, the skilled workers, na merong gratuity. Okay. Pagkatapos ng kontrata mo, entitled ka sa end of service or gratuity. Ngunit, eto naman ang nakakalungkot dito sa UAE na hindi covered ng end of service benefits ang mga household workers or mga OFW kasambahay. So, nasa employer nila kung magbibigay sila ng end of service benefits kapag nagdesisyon na kayo mag-for good sa Pilipinas, lalo na kung nagtrabaho kayo sa kanila ng mahabang panahon. Ito ang paliwanag ng ating labor attaché. Guys, lahat ng mga manggagawa dito sa United Arab Emirates, mapa-skilled workers man or household workers, ay entitled tayo ng 1 month paid vacation kada taon. Pero mostly naman sa mga household workers, ay nagbabakasyon kada 2 taon or kada finish ng contract. Kaya ang dapat na makukuha natin sa ating employer ay 2 months paid vacation leave. Meaning guys, ay makukuha nyo ay 2 buwang libreng sahod plus 1 buwan na tinarabaho nyo. So 3 buwang sahod ang makukuha nyo lalo na kapag natapat ang flight nyo ng katapusan. Kagaya na palagi namin nakukuha sa aming employer. Ba ng mga manggagawa dito sa UAE? Yes, Classic Ira. Ang lahat ng workers dito sa United Arab Emirates ay entitled sa 1 buwan na bayad na bakasyon o tinatawag nating annual leave. Yan ay nakasaad sa UAE Labor Law, sa Federal Decree Law number 33 of 2021. Ang bawat worker, pag nakakompleto ka ng 1 taon sa trabaho mo, ay entitled ka sa 1 buwan na bayad na bakasyon. Ngayon naman, kung doon sa mga workers na mayroong probationary period na tinatawag, yung 6 months, pagkatapos ng 6 months, pwede namang prorated yung kanilang annual leave. So, bibigyan sila ngayon ng 2 araw sa bawat buwan na pinagtrabaho nila hanggang sa makompleto nila yung 1 taon. And after that, pwede na silang mag-avail ng 30 days na paid annual leave. Ayun. So, you have to remember na ang annual leave ay hindi mo yan luho. Okay. Yan ay karapatan ng bawat manggagawa. Basic karapatan. Yes, at yan ay nilagay sa batas para magkaroon tayo ng balanseng buhay, trabaho, Tama naman. pahinga. Kasi kailangan ng lahat ng tao yung magpahinga ka. Oo naman. Hindi pwedeng puro trabaho. tuloy-tuloy na nagtatrabaho Yes, ka. that's correct. So, dapat nilang tandaan na pag may day off sila or annual leave na Right. or annual leave pa for whatever it is, kailangan nilang i-enjoy yan, ipagpahinga nila yan kasi that is not a luho, that is your karapatan. Ngunit kinumpirma at kinlaro ng ating labor attaché dito sa Dubai na hindi kasali ang mga household workers or hindi covered ang mga household workers ng gratuity or ng end of service benefits. Pero hindi naman pinagbabawalan ang mga employer na magbigay nito sa mga kasambahay. Lalo na't kung matagal kayo nagtrabaho sa inyong employer at kung naging maayos naman ang trabaho nyo sa kanila ng mahabang panahon. Sinasabi ng MORE ay hindi covered ng UAE Domestic Labor Law ang gratuity for the domestic workers. Pero hindi naman ibig sabihin ay pinipigilan ng employer. Dahil na rin nga ito sa magandang samahan ng domestic worker at ng employer ay pwedeng magbigay. Even more than the amount na kung i-compute mo ay entitled ang worker, pwedeng ibigay yun doon sa ating domestic worker. So, yung binibigay lang pala sa atin ng ating employer na 2 buwang sahod kada bakasyon, ayun lang ang asahan ng mga household workers dito sa United Arab Emirates. At ang end of service benefits or ang gratuity ay depende na lang sa amo kung bibigyan nila kayo. Depende na lang din kung may puso at malasakit ang amo nyo bilang reward sa mahabang panahon nyong pagtatrabaho sa kanila.